Pagbati ang aking pinapaabot sa lahat ng aming mga suking taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programa ngayon. Kumusta kayo mga minamahal? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Mayroong malusog na pangatawan at higit sa lahat mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Sa seryeng ito, ang ating inulunsad ay napakaganda sapagkat may pamagat ito na alam mo ba? Ang seryeng ito ay may kinalaman sa doctoral series natin upang tayo'y lumago sa ating pananampalataya at sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Kung kaya, sa seryeng ito, mga minamahal, ay makakasama ninyo ang inyong lingkod, Pastor Jomel Arsenal. And of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat sa seryeng ito hanggang sa matapos ay makakasama natin ang ating minamahal na Ministerial Secretary. Walang iba kundi si Pastor Joel Caspe. Pastor, bati po kayo. Magandang buhay sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo binigyan ng panibagong pagkakataon para ating himayin ang banal na salita ng Panginoon upang ating maunawaan kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayan, maraming salamat, Pastor. And of course, nakikiusap tayo sa ating mga viewers, sa ating mga kapatid na kung maaari ay inyong i-share ang programang ito, ang seryeng ito upang marami po ang makinabang. Unang-una kayo sa inyong mga Facebook page o di kaya sa inyong timeline, i-share ninyo sa ating mga lokal na iglesia upang sila rin ay makinabang mga minamahal sa inyong mga group chats at nang sila makapanood at makatutulong ang programang ito para sa paglago ng ating pananampalataya mga minamahal. Kaya don't forget to share, follow at like ninyo ang programang ito mga minamahal. And of course, bago kami magpapasimula ni Pastor sa ating pagtatalakay, tayo dudulog muna sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo. Papurit pasalamat ang aming dala sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Sa aming pag-aaral ng inyong mga banal na salita, Panginoon, patuloy naming maranasan ang inyong patnubay at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu'y igawad sa bawat isa sa amin. Yes. Patuloy, Panginoon, na maging pagpapala ang aming pag-aaral, ang inyong mga salita sa aming tagapakinig at manunood ng programang ito. Maranasan namin ang inyong banal na presensya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen at amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, yayamang ito ang unang episode sa ating seryeng Alam Mo Ba, ay atin pong pasisimulan ang pag-aaral ng kahalagahan ng banal na kasulatan. Kaya ang pamagat ng ating serye, bagaman ang segment natin, Alam Mo Ba, ang unang serye natin, ang unang pamagat ay ang liham mula sa kalawakan. Ba, ang ganda. Dahil ito ay ating pagbulay-bulay at alamin sa magitan ng ating kapartner, Pastor Joel, kung gaano kahalaga, Pastor, sa buhay ng tao ang banal na kasulatan o Biblia. Ano po? Para malaman ninyo, hindi lamang yung nilalaman yung itong composition o katawagan, para hindi lamang naka-stack yung ating knowledge. Ano po? At dadami ang ating mga kaalaman na magdadala sa atin, hindi lamang ang information, kundi ang transformation, Pastor. Amen. Sa banal na kasulatan. Pastor, ano ang mga iba't ibang katawagan nitong Biblia? Sapagkat makikita natin ang nakalagay ang Biblia. Ano po ang iba't ibang mga katawagan nito sa iba't ibang lengguwahe kung bakit naging Biblia ang tawag nito? Or ang ibang tawag ay kasulatan? Yes, Sige, Pastor. Pastor. So, kung ating pag-aralan ang banal na kasulatan ay iba't ibang lengguwahe ang ginamit sa pag-aaral. Opo. Para maunawaan talaga natin kung ano talaga itong binabasa natin ng Biblia. Kasi bawat bansa ay merong kanya-kanyang mga salita na dapat angkop sa kanilang pag-aaral. Ayun. Opo. So, merong mga wika katulad ng sinasaad sa mga pag-aaral. Opo. Yung tinatawag nating sa lumang tipan, yung mga Hebrew sa kanilang kapanahunan, ay meron silang binabanggit na Torah o yung Sefer, na ito'y tumutukoy din sa tinatawag nating banal na kasulatan. Opo. Na ito ang kanilang ginagawa at binabasa sa tuwing sila ay dumadalangin sa Panginoon at nag-aaral ng Biblia. Ayun, ang ganda. Sa tinatawag nating lumang tipan. Opo. At sa bagong tipan ay meron ding tinatawag tayo sa mga Grego na itong salitang ginagamit nila ay yung tumutukoy din sa tinatawag nating salita ng Biblia o salita ng buhay na ating pinag-aralan na ito'y tumutukoy sa Biblos
na kung ating titingnan, ang Biblos, yung ginamit sa kanilang kapanahunan na kung paano nila isinulat ang Biblia. Ayun. So ginagamit nila yung salitang Biblos. Na ito yung mga collection na mga sinulat. Alam naman natin na marami sumulat. Ayan. At sa ngayon sa pag-aaral ay nasa 60 to 65 na mga tao na ginamit ng Diyos. At merong mga mangisda, merong mahihirap, meron din doktor na binanggit. Iba't ibang mga status sa buhay. Status sa buhay. Opo. Meron ding mayaman, meron ding mahirap, okay? Meron ding hari. Ayan, oo. At kaya makikita natin ang Biblia, Pastor, ay para sa lahat talaga ng tao. Ayun, iba't ibang antas ng tao. Iba't ibang status ng kanilang buhay. Pero ang nilalaman ay para sa lahat, Pastor. Yes. Opo. Kung kaya ay yung Biblos, pagkatapos ay dahil ito'y isinulat, ay ito'y singular at ang plural ito'y Biblia na. Biblia. O dahil mga aklat na, Pastor. Opo. Go ahead, Na Pastor. pinagsama-sama. Opo. So meron din tayong tinatawag sa Latin word na yung tinatawag nating sakra, yung banal na aklat. Ayun, oo. Yung Biblia, Banal na sakra. aklat, oo. Opo. At ito, alam na po natin sa kasaysayan, ito'y sinulat ni Saint Jerome noong 4th century. At dito nanggaling ang salitang English na Bible na ating ginagamit din sa ating kapanahunan. Ayun, opo. So, yan po ang mga katawagan. And of course, sa ating malinaw na mga pag-aaral ay yung Biblia Opo. sa salitang Tagalog na dapat nating maintindihan kung ano ang nilalaman at ano ang layunin ng Biblia. Ayun. So, thank you, Pastor. Ano po? So, nakita natin mga minamahal, yung po ang iba't ibang mga katawagan mula sa Old Testament, sa New Testament, ano po, maging sa ating panahon na may tinatawag doon na mga sefer o di kaya yung Tanak, opo, na yun Torah. yung scripture o Torah sa Lumang Tipan, na kung saan ay ginagamit nila sa kanilang pagsamba, sa kanilang dalangin. Yes, Pastor. Opo, ganun din sa Bagong Tipan, mga minamahal. Ano po, na may mga Biblos at Biblia. Kaya pala may mga verses sa Bible sa sa Bagong Tipan na in the Greek na mga Biblia ang word. Ano po, at ito din ay nakalagay sa Latin na Biblia Sacra. Yes. Yung palang sacred books na isinali nung isang si Saint Jerome. Si na Jerome, binabanggit, Saint Pastor. Jerome. Ayan. And of course, isinalin hanggang naging Bible sa atin at ang tawag sa atin ay Holy Bible o di kaya ay Holy Scriptures, Pastor. Ano po ang komposisyon nitong Biblia, Pastor? At least malaman nila ilang aklat po ito ang nilalaman ng buong Biblia, ilan sa luma at ilan sa bago, at ano yung mga komposisyon ng pagkasulat ng aklat na ito, Pastor? Yes, Pastor. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang komposisyon ng Biblia ay maliwanag kung ating babasahin ang nilalaman ng Biblia, na ang Biblia ay meron 22 books na ito'y may kinalaman sa history. Ibig sabihin, yung mga kasaysayan, mga nakaraan. Yung mga nangyari noong una. Yes. Opo. At meron din yung 21 books ang may kinalaman sa mga propesiya, yung mga bagay na darating pa sa ating kapanahunan. Opo. So bagamat hindi pa nangyayari, pero sinasabi na ng Biblia. So meron 21 books. Ng prophecy. Yung prophecy, yes. At meron pong dalawang aklat na tinutukoy sa Biblia na yung tinatawag nating poetry. Opo. At meron ding aklat na kung saan ay nagpapahayag na ito, ang mga aklat na ito'y binubuo para ito po ay matawag nating banal na kasulatan. So sa madaling sabi, ang Biblia, maliban po sa history, prophecy at ang poetry, ay meron din mga liham na sulat. Ayun, mga letters, mga epistles. Opo. Yes, mga epistle. At yung binanggit ko, ay ito'y binubuo ng 66 na aklat. Ayun, yung kabuuan ng Biblia. Yes, 66 books. Po, yung luma at bagong tipan, Yes, from Genesis to Revelation. Revelation ay merong 66 na Yes. mga aklat. Yes, Hindi 67. Walang ganon. Opo. At doon, Pastor, dahil sa 66, doon ang lumang tipan ay nasa 39. 39 books. Opo. At ang bagong tipan ay 27, 27. the New Testament. Kaya pagka yung lumang tipan mula sa Torah, sa Nivim at Ketuvim, yung mga kautusan, yung mga awit at mga propeta, nasa 39. 39. At yes. sa bagong tipan ay idinagdag yung 27, naging 66 books, Pastor. Ayun, sa ating pag-aaral. So, nakita natin mga minamahal doon sa mga first timer na nakapanood o mga first time na nakapanood kung gaano kahalaga ang Biblia. Ito po yung composition pala niya, mga minamahal.
Kaya pagka may nagtanong sa inyo, yung Biblia pala ay hindi lamang isang aklat, kundi binubuo ng maraming mga aklat. Yes, Pastor. Yes, at iba't iba yung kanilang focus. Merong sa prophecy, merong sa history, yung mga nangyari nung araw, at of course, may mga poetry. Ayan, maganda mga minamahal. Kaya pagka binasa ninyo, iba't iba yung nilalaman. Pero ang author, Pastor, bagaman ang manunulat, binanggit mo kayo na marami. Marami. Opo, pero ang pinaka-author nito, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Yes. Ayun, opo. So, Pastor, hindi pala pwedeng tawagin natin ang Biblia kapag hindi magkasama yung luma at bagong tipan. Ayun, opo, Pastor, sapagkat maganda yung binabanggit mo, dahil merong gumagamit lang sa ating panahon, bagong tipan lang. Bagong tipan, wala na raw ang lumang tipan. So, hindi Biblia yung Hindi Pastor. Biblia. Opo, dapat, kaya nga, dahil binubuo ng luma Dalawa. at bagong tipan. Yes, Kaya Bible, Pastor. Opo. Yes. Itong hangang-hangang aklat na ito, Pastor, no? Kamangha-mangha aklat, gaano ito kahalaga sa ating panahon? Ano ang may dudulot nito sa ating espiritual na buhay? Ang kahalagahan nito sa ating buhay, mga kapatid, maging sa nakalipas at sa mga susunod pang henerasyon at maging sa ating kapanahonan, ito'y nagbibigay sa atin ng mga informasyon. Yung mga information. Kahit yung mga nakalipas na hindi natin nakita, Opo. hindi natin naranasan, pero ibinibigay ang mga informasyon ng Biblia. Ayun. At ako'y nakakatiyak na ito'y walang pagsala kung ano yung nakaraan, ano nakalipas, Ayun. nakasaysayan. Opo. Maliban dyan ay gumagawa din ito ng pagbabago sa buhay ng tao. Ba, maganda ha? Okay. Opo. Mula sa pagiging makasalanan, at siya ay babaguhin sa magitan ng salita ng Diyos tungo sa tinatawag nating kabanalan ng kanyang buhay. Ayun. Opo. Kaya kahanga-hanga talaga ang nilalaman ng Biblia. At ang isa pa, ito'y nakakatiyak tayo na hindi lamang babaguhin ang ating buhay, kundi mararanasan natin yung buhay na walang hanggan. Ayun, ang ganda. Ang ganda, Pastor. Sa tulong ng Biblia. Ayan, amen. So, mga minamahal na pakaganda nung ipinahayag, yung kahangang-hanga aklat na ito ay makatutulong una magbibigay sa atin ng impormasyon. Yes. O information. Kaya malaman natin sino ba ang ating Panginoong Hesus. Kaya pag pinag-aaralan natin, hindi mo makilala si Jesus Christ without the Bible, Pastor. Yes, Pastor. Ayan. At nagbibigay ng information at nagtatransform sa tao mula sa pagiging makasalanan tungo sa bagong buhay sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya yung mga tao, mga minamahal na sumasampalataya sa salita ng Diyos, nababago ang buhay, Pastor. Itong Biblia na ating pinag-aaralan, Pastor, anong ibang katawagan nito ayon sa nilalaman ng banal na kasulatan? Sa pag-aaral ng Biblia ay meron tayong nasumpungan na 3. Opo. Okay? Ang una, yung tinawag na aklat ng Panginoon. Aba, maganda ha? Okay. Yung tinawag siya na aklat ng Panginoon. At yan ay masunsupungan sa Isaiah 34 verse 16. Sige nga, basahin natin. Na ang sabi, Opo. yung tinawag na aklat ng Panginoon. Opo. Hindi kaninong aklat Ayun. at hindi rin sinabi aklat ng anumang pananampalataya. Ay wala, hindi ito pagmamayari ng sino mang grupo. Yes, Oho. kundi aklat ng Panginoon. Ayan. Ibig sabihin sa Panginoon, para sa lahat. Ayun. Sige nga, ilagay natin sa screen. Isaiah 34:16, Isaiah 34:16. Ano ang sinasabi ng nilalaman? Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Amen. Lino, Pastor, no? Yes, Pastor. Ito pala tinawag na aklat ng Panginoon. So walang pwedeng grupo ng relihiyon o samahan ang pwedeng mag-angkin. Sa amin ito. Yes. Bakit nyo ito ginagamit? O dahil may mga ganun eh. Totoo po yun. Opo, pero maliwanag po pala, tinawag ito una, Pastor, aklat ng Panginoon. Ano pa ho ang ibang mga katawagan, Pastor? Ang ikalawa ay binabanggit sa ikalang Timoteo, Opo. Kabanata 3, bilang 15 at 17, na binabanggit sa Biblia, banal na kasulatan. Ba, maganda. Una, aklat ng Panginoon. Ngayon, banal na kasulatan. So, hindi siya ordinary books, Pastor. Yes. Opo. Hindi ordinary aklat ng pangkaraniwan kung saan mo ilalagay, kundi ito'y banal. Pag sinabing banal na kasulatan, Pastor, ano kaya ang magandang
ano natin dyan? Pag sinabi nating banal, sapagkat ito'y banal, kapag ating binabasa, magiging banal din ang ating buhay. Wow, maganda yun Sapagkat banal ang sumulat at ito'y kinasihan ng Espiritu ng Panginoon. At kung ang sino man ang magbasa at kanyang isakatuparan, magiging banal din ang kanyang buhay. Ba, ang ganda ng punto mo doon, Pastor, sapagkat doon sa 17:17 ng Juan, ang sabi ng Panginoong Hesus pakabanalin mo sila sa iyong salita, sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Yes. Napapabanal pala ang tao. Kapag binasa niya, and of course, isinabuhay. So, dalawa na ang magandang punto mo, Pastor. Yes, Pastor. Ang aklat ng Panginoon, banal na kasulatan. Ano pa yung iba, Pastor? At yung panghuli na masusumpungan natin sa Biblia, sa 2 Tesalonica, Kabanata 2:13, ito'y tinawag na salita ng Diyos. Ba, maganda ha? The Word of God. Sige nga, basahin natin. Ano ang sinasabi riyan sa 2 Tesalonica 2:13? Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Go ahead, Pastor. So, dito makikita natin na ang katawagan sa Bibliang ito ay tinatawag nating aklat ito ng Panginoon. Ito'y banal na kasulatan na hindi natin pwedeng pasubalian. At ito ay salita ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ay may karapatan, lahat ay inaanyayahan na pag-aralan ng Biblia sapagkat dito magiging banal ang buhay ng sinuman sa Biblia. Siguro yung talata na ating binasa ay lumagpas. Doon tayo sa unang Tesalonica 2:13. Unang Tesalonica 2:13. Pakipalit. Unang Tesalonica. Ayan, ang sabi diyan, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos. Ito yon. Yes, ito yon. Na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Amen. Ayun. So dito pala, Pastor, napakalinaw ng pagkabanggit. Una, binanggit aklat ng Panginoon. Yes. Hindi pagmamayari ng sinuman. Sa Panginoon. Pangalawa, tinawag na banal na kasulatan. Bagaman maraming mga kasulatan na ating nakita at nababasa, mga aklat, ito'y banal, espesyal, unique. At pangatlo, tinawag siyang salita ng Diyos, Pastor. Hindi siya tinawag, Pastor, na salita ng mga tao. Go ahead, Pastor. Kaya ito'y ipinapayo sa atin, sa lahat ng mga tao, anuman ang kalagayan mo, anuman ang tas ng iyong buhay, para sa atin lahat ito. Yan. May pinag-aralan ka man, mahirap ka man, mayaman ka man, ikaw man ay may tungkulin sa lipunan, ito'y para sa lahat. At meron pasubali yung sinasabi sa Biblia, sa John. Sa John 5:39. Sabi nun, saliksikin ninyo o ilalabas ng ating sa screen. Ilagay natin sa screen. Juan 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Mananan din kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yes, sa Panginoon. Yes, Pastor. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang nagsalita nito. Pastor, Yes. So yung pasubali dito ay napakaganda. Kapag pala ating pinag-aaralan yung kasulatan, makilala natin ang ating Panginoong Hesus, Pastor. Yes, Meron ka pang dagdag dito, Pastor? At ang Biblia din ay binabanggit na ayon sa talaan ng John 12:48 na ito yung basihan ng Diyos sa kanyang paghuhukom pagdating ng panahon. Maganda yan. Walang ibang aklat na magiging basihan ng Diyos sa kanyang paghuhukom, kundi ang tinatawag nating Biblia. Ayun. Kaya siguro wala tayong sasabihin sa pagharap sa Panginoon na hindi ko alam na ganito pala ang magiging paraan sapagkat itinuturo ng Biblia. Ang pamantayan ng tinatawag nating judgment ng Panginoon. Kaya magandang binanggit mo, Pastor, yung salitang pamantayan. Yes. Sapagkat lahat ng pwedeng malaman ng tao patungkol sa kaligtasan, Pastor, isinulat na. Yes. Kaya yung binanggit mo kayo na, Pastor, nagbibigay ng
information, magdadala sa tao ng transformation. Ayan, mga minamahal. Gaano, Pastor, ka mapagkakatiwalaan ng banal na kasulatan? Paano maging kapakinabangan sa tao ang banal na kasulatan? Ang banal na kasulatan ay buo ang ating paniniwala at pagtanaw na ang Diyos ay nagbigay talaga ng kanyang liham para ipahayag natin na ang kanyang salita na siya mismo ang nagsabi upang ating pagkatiwalaan. Sapagkat doon sa aklat ng Timoteo, 2, Sige nga. talatang 3:16. Opo, basahin natin. Okay? 2 Timoteo, Kapitulo 3, 3:16. versikulo 16. Lagay natin sa screen. Ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Yes, Pastor. Opo. Go ahead, Pastor. So, ibig sabihin, itong mga kasulatang ito'y hindi mapapakinabangan kung hindi naman tayo hahayot gagawa. Ayun, no. Opo. Kaya ang tala doon sa Matthew 28, humayo kayo. At ang pamamaraan ng ating pagtuturo ay nakabase sa sinasabi ng Biblia na ang sabi diyan, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ayun, maganda na. Inspired by the Holy Spirit. Na ang sabi doon, mapapakinabangan saan sa pagtuturo. Ayun. Ang problema ngayon, Pastor, marami nagtuturo na hindi naman ayon sa Biblia ang itinuturo. Ayun. Opo. Pero ang sabi dito, ito'y magagamit na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala. Ayan, pagsaway. Yung mga tao na nakikita natin na parang sila'y lumalayo at parang wala silang iniisip na kung ano paman, Opo. pwedeng gamitin ang Biblia. Ayun. Para sawayin. Para sawayin sila. At doon sa bandang huli, na ito ay sa ikatututo o pagsasanay sa katwiran ng Diyos. Ayun. At kung ito'y ginagamit natin araw-araw sa buhay natin, tayo mga kapatid mismo ay nagiging banal, nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Aba, maganda yung, Pastor, ha? Siguro ituloy natin sa talatang 17. Dahil ito yung kadugtong, verse 17. Ang sabi ganito, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun. So makita dito natin, mga minamahal na mga taga-subaybay, ayon sa kapahayagan ng Pastor Joel, ay ipinaalala sa atin kung gaano kahalaga ang banal na kasulatan sa buhay ng tao. Amen. Sapagkat ito'y nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating daanan, tatahakin bilang mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga, ang sabi doon ay mapapakinabangan sa pagtuturo, Pastor, pagsaway, pagtutuwid, o sapagkat pag mali ang landas na yung dinadaanan, tutuwirin ka ng banal na kasulatan. Opo. At hindi maging kapakinabangan kung hindi natin pala babasahin, Pastor, ano? Yes. At saliksikin. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, saliksikin ninyo ang kasulatan. Ang purpose pala nito, Pastor, gaya ng binasad natin, upang maging ganap yung tao. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ang tao, lumalala ang daming krimen ngayon, Pastor. Yes, sapagkat totoo yan. maraming mga tao ang nawawalay na, nalalayo hindi marahil nagbabasa ng Biblia. Correct. Opo, Pastor. Oo. So, nakakalungkot at maraming mga taong nawawalay. Pero salamat sa Diyos sapagkat yung mga ganitong programa, Pastor, ay nagpapaalala sa atin na yung hindi nila alam ay malalaman nila. Kaya ang programa natin, alam mo ba? Kaya kaibigan, alam mo ba na ang Biblia nagdadala ng information at ang resulta nito magkaroon ng transformation sa iyo? Ayun, napakaganda. At ng buhay na walang hanggan. Ayun, ganda, no? Mayroong buhay na walang hanggan na ipinaalala sa atin. Ano po? So, sa pag-aaral natin ito, Pastor, merong binabanggit dito kung ang Biblia ay salita ng Diyos, gaano ito katunay? Ano po? Opo. Nabasa na natin yung unang talata. Opo. Siguro ay pupunta tayo sa Hebrews 4:12. 4:12, opo. So, ipa-plus natin dyan. Sige, lagay natin sa screen. Yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso.
Yes. Go ahead, So, ibig Pastor. sabihin, ang Biblia ay talagang sa simula pa dapat kilalanin ng tao. Opo. Okay. Sapagkat ang Biblia ay nagbibigay ng mahalagang mga impormasyon katulad ng sinabi natin kanina. Kaya hindi dapat nating pasubalian ang Biblia na talagang ang Bibliang ito ay magpasawalang hanggan. Merong ang talata doon sa Isaiah 40 ba yun? Talata ang 8? Opo. Na ang damoy Nalalanta, natutuyo. ang damoy natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpasawalang hanggan. Ba, maganda yun. Ibig sabihin, itong tinatawag nating Biblia, ito'y talagang makapangyarihan. Opo. Sabi nga isang pakatulad ng tabak na matalas na may dalawang talim. Yan. Ibig sabihin, kaya kung ating titingnan yung binanggit natin kanina sa Biblia, Opo. na ang Biblia ay hindi pwedeng New Testament lang. Yan. Doble. Dapat kumpleto. Buo. Opo. Buo. Yung lumang tipan at maging ng bagong tipan na binabanggit. Opo. At talagang ito'y binabanggit ng Biblia na ang salita niya hindi lilipas. Ayun. Oho. Meron siya binanggit. Opo. Hindi na ang lilipas. sabi niya ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita, itong Bibliang ito, ang sabi niya hindi lilipas kailanman. Ayun, sapagkat salita niya yun. Yes. O salita ng ating Panginoon. Kaya siguro yung ating mga kultura nagbabago, ang tao ay nawawala, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ayun, amen. Ang ganda, Pastor, ng iyong mga punto doon, ha? Kaya dito makikita natin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, doon sa Hebreo 4:12 na ating binasa, ay kahit gaano kasama ng tao. Yes, Pastor. Gaano man ang tao naliligaw ng kanyang landas, ay mababago ang kanyang buhay kapag kanyang maalaman at tanggapin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yes, Pastor. Sapagkat ang sabi rito, salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Kaya walang imposible, Pastor, gaano man kasama ng tao. Yes, kahit yan ay gaano mang kasama ang tao. Kaya ang sabi ni Propeta Isaiah, sabi niya gaano mang kaitim, kapula ang ating makasalanan. Kung ating titingnan at ating paniniwalaan ang Biblia, magiging bago tayo sa Panginoon. Ayun. Lilinisin tayo sa ating mga karunungan. Kasalanan. Opo, sapagkat yes. ang Biblia ay mabisa Yan. sa lahat ng mga tao na gustong lumapit sa Panginoon. Amen. Ang ganda, Pastor. Ano po? At para natin maunawaan, ano po ang mga nilalaman ng Biblia, ano po, Pastor, ang mga tamang paraan ng pag-aaral? Sapagkat may mga tao po kasi na basa lang siya ng basa, tapos inilalagay niya yung kaalaman niya sa banal na kasulatan at gumagawa ng sariling opinyon. Ano po? Yun ang problema sa atin ngayon. Yes, opo. Sapagkat maraming nag-aaral, nagtuturo ng Biblia, pero hindi talaga nila nararating yung tunay na pamantayan kung paano ituturo ang Biblia na sinasabi kanina ni Timoteo. Opo. Oo, kaya ano kayang mga paraan, no, na pwede nating makuha para mapag-aralan natin ng mabuti ang Biblia? Yung tamang paraan ng pag-aaral, Pastor. So una, sa John 16:13, ano pong binabanggit dito, mga kapatid? Juan 16:13, ganito ang ating mababasa. 16 po, 16. Opo. 16:13. Ang sabi rito ay ganito. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, ayan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Yes. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Amen. So ibig sabihin, kapag tayo pala'y nag-aaral ng Biblia, ay hihilingin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ang katotohanan ang siyang mahayag. Ayun. Marami nag-aaral ng Biblia na kapag bago pa nila basahin, ay may sariling pagkahulugan. Oo, sariling kuro-kuro na Pero ang sabi dito ay, ang Biblia, ang banal na Espiritu ang magbibigay, papatnubay sa atin para sa tinatawag nating katotohanan. Ayun. Na ang katotohanan ito ang dapat mahayag sa lahat ng tao. Amen. Amen. So, napakahalaga pala, Pastor, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga na
humihiling tayo ng patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu mula sa banal na Santo. Espiritu. Yes, sapagkat Pastor. paggagawa-gawa lamang ng sarili, abay pwedeng maligaw, Pastor, ano? Yes. Opo. Ayan. So ano pang mga pwedeng nating gawin, Pastor, sa paraan ng pag-aaral? Yung binanggit natin kanina sa ikalawang Timoteo 3:16, na binabanggit doon yung tamang pamaraan ng pag-aaral ng Biblia. Opo. So, nabanggit kanina yung pagbibigay ng informasyon. Dapat nating makita sa pag-aaral ng Biblia para kanino ang Biblia. Ayan. Bakit sinulat. Opo. Okay? At kailan ito sinulat? Mayroong background yan kung bakit sinulat at bakit ipinapaabot sa atin ngayon. At kung ano at bakit. At ang sulat bang ito ay angko pa sa ating kapanahunan. Ayun. Ibig sabihin, dapat malaman natin kung ano talaga ang layunin ng Diyos. Para ito ay ipahatid sa tao, maunawaan kung ano talaga ang kanyang kalooban. Ayun. Oho. Kaya sa pag-interpret ng Biblia, ay meron tayong background na tinitingnan para kanino, kailan ito sinulat, ito ba applicable ba sa atin, para maunawaan natin kung ano talaga sinasabi ng Biblia para sa atin. Ayun. Salamat, Pastor. At yung mga sumulat niyan. Yes. Yung mga sumulat niyan ay may mga tao nag-iisip, Pastor, aba, paano natin paniwalaan yan? Tao ang sumulat. Yes. Ayun, no? May mga ganon. Ay ano ang sinasabi ng Biblia, Pastor, tungkol sa bagay na ito? Para, dahil maraming mga tao, kahit na sila ay may relihiyon, pero hindi sila naniniwala sa Biblia sapagkat ito ay gawa lamang ng tao o sulat kami ng tao. Yung bang isinulat nila ito, Pastor, ng mga apostol o ng mga propeta, sino ba ang umudyok sa kanila? Ayun, magandang tanong yan, Pastor. O para malaman natin, baka yun ay tulad ng ilan ay nung nalasing lang, nung pagising ay meron meron ng balunbon ng Biblia. meron. Sige nga, Pastor, paano natin mapatunayan yan? Merong talata sa Biblia na ito'y masusumpungan sa ikalang Timoteo 3:16. Nang sabi doon, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yun. Ibig sabihin, inspired by the Holy Spirit, na ito po ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Ibig sabihin, ang mga sumulat nito ay hindi basta-bastang mga tao. So ibig sabihin, ang kinasihan ng Diyos ay yung tinatawag nating sulat na ginamit yung mga tao. Okay? Kaya ibig sabihin, pahalaga natin kung ano yung mga salita ng Biblia na ito'y ating napapakinabangan sa ngayon. Ayun. Opo. Ito ang kahalagahan, Pastor, sa ating pag-aaral. Salamat, Pastor. At of course, yung binabanggit, Pastor, doon sa aklat ni Apostol Pedro, may maganda rin doon, yung pag-udyok, di ba? Yes. Oo. Sige nga, ilagay. Sa ikalawang Pedro, talatang 1:21. Sige nga, ilagay natin sa screen. Alright, ang sabi rito, sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Yes. Kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So hindi galing sa kanilang sarili. Opo. Kundi yung mga wika nila, yung isinulat nila ay galing sa Diyos. Ayun. Kaya bagamat silang mga tao na ginamit ng Diyos, kasi tao ang mapakikinabang. Yes, opo. Hindi naman po pwede. Sa lingwahe ng tao. Correct. Kaya opo. taong ginamit ng Diyos. Kasi kung manok ang ginagawa ito, sir. hindi natin maintindihan, ano? Hindi mabasa. Kaya pala, Pastor, tinawag siyang aklat ng Panginoon. Yes. Dahil ang pinaka-main author, ang Panginoon. Ay, ang Diyos. Kaya tinawag siyang banal na kasulatan dahil ang nagpasulat, banal. Yes. At para ang tao, banal, Pastor. Banal din. Ayun. So, bakit kailangan natin ito, Pastor, na basahin ang banal na kasulatan? Bakit kailangan nating pag-aralan? No? Pwede namang ibang aklat ang pag-aaralan. Opo, ano kaya magandang kasagutan dito? Kasi mga tao talaga malilikot ang kanilang isip. Yes, Pastor. Opo. So, Go ahead, Pastor. merong tala doon sa awit 32 talatang 8 na binabanggit doon, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Ayun. Ibig sabihin, mahalaga ang banal na kasulatan. Kasi kung hindi natin ito babasahin, hindi natin ito aangkinin na ito'y salita ng Diyos, aklat na banal,
ay maaring maliligaw tayo ng landas. Ayun. Oho. Kaya't ang sabi niya ay, ipapaalam ko sa iyo Ayun. kung anong daan ang dapat mong lakaran. Ayun. Oho. Para hindi maligaw. Yan. Opo. Hindi ka matisod. Kung meron mang mga sagabal sa iyong dadaanan. Amen. Opo. Sapagkat ang sabi niya ay, ikaw ay lalakad ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ayun. At iingatan tayo ng Panginoon. Amen. Salamat, Pastor. So napakaganda, mga minamahal, ipapaalam sa Panginoon saan ba tayo dapat dadaan. Sa Yes. panahon, hindi nila alam kung saan ka patutungo. Yes. Madali lang po, ipapaalam pala yan ng Panginoon at ituturo yung tamang landas na tatahakin ng tao. Kaya ibig sabihin, Pastor, meron kang tamang gagawin, Ayun. tamang pamamaraan Opo. para hindi ka maligaw. Aha. At sa ang iyong Biblia ang ating pupuntahan. gabay. Opo. At ang Biblia ang gabay. Ayun, maganda, no, Pastor? Dapat pala talagang ating pahalagahan. Ano pang mga binabanggit dyan, Pastor? Sa Roma 15 talatang 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una, Ayun. nung una, ay isinulat upang tayo ay matuto. Aba, maganda, no? Oo. Upang sa magitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan Opo. ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. Yung pala, Pastor, ang Opo. maganda. Oho. Ibig sabihin, yung isinulat nung unang kapanahunan, kaya yung Old Testament, Yes. unang kapanahunan yun. Opo. Ibig sabihin, yun ay mahalaga. At kung ating pag-aralan, tayo po'y matututo. Matututo tayo Ayan. ng mga bagay na kung ano naging karanasan ng unang mga mananampalataya. Ayun. Opo. Ang ganda, Pastor, no? Kaya mga minamahal na mga taga-subaybay, kung hindi nyo pa alam, ngayon alam nyo na. Na yung kasulatan, kaya siya isinulat para matuto tayo. Yes, Po, Pastor. kaya pagka meron kayong banal na kasulatan sa inyong mga tahanan, huwag ninyong isiksik kung saan-saan. Kundi saliksikin. Yes. Po, dahil para tayo matuto. At ang sabi roon, sa pagtsatsaga ay magkaroon tayo ng pag-asa, sapagkat ang isang taong nawawalan ng pag-asa, yung ilan nagpapakamatay, Pastor, eh. Totoo yan. Dahil nawalan sila ng pag-asa. Pero dahil sa merong banal na kasulatan na isinulat para tayo matuto at para magkaroon tayo ng pag-asa. Bay, napakaganda. Yes, Pastor. Ang pag-asa, Pastor, ay masusumpungan natin sa ating Panginoon. Yes, sa Kanya lamang. Opo. Kaya sa ating panahon, Pastor, marami mga kalituhan. Opo. Yes. Mga nalilito sila. Kaya ano kaya ang mga rason, Pastor? Bakit maraming mga taong nalilito tungkol sa turo ng Biblia? Mga kalituhan. Ano ang mga bagay na itong pwede nating matutunan? At sa ating kapanahon ng pastor, maraming hindi nagkakasundo ay Biblia ang pinag-usapan. Yes, oo nga. Pero maliwanag ang sabi ng 1 Corinthians 4:14, 33, Opo. na binabanggit dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, Tama. Oo. kundi ng kapayapaan. Yes, opo. Gaya sa sulat ng mga iglesia ng mga banal. Ayun, opo. So, ang tanong, bakit nagkakagulo? Ibig sabihin, kapag sinunod natin ang Diyos, ibig sabihin, yun ang mga tao na sila ay nagkakasundo. Pero kapag hindi natin sinunod kung ano ang sinasabi ng Biblia, salita ng Panginoon, Yes. yun yung salitang may kaguluhan. Ayun, opo. So maliwanag pala, Pastor, no? Yes, Kaya Pastor. pala nagkakagulot, nagkalito, magkasalungat, sapagkat merong sumusunod, merong sumusuway. Yes. Opo. Walang kapayapaan. Wala, Pastor. Kaya pala may mga debate, ano? Ayun. Oo, nakita natin nung mga nakaraan, grabe yung mga debate. Ang pagdidebate, ang pinagdidebatehan salita ng Diyos. Yes. So, pwede bang sundin? Pwede bang hindi? Merong lalabagin na? Merong susundin pa. So, hindi pala yun ang nais ng Diyos. Ay, ang sabi ng Biblia, banal na salita ng Diyos, ay ating nakikita, hindi na banal yung lumalabas sa bibig ng mga tao na nagbabasa. May mga nagmumura na. Yes. May mga nanlalait na. O ay hindi sa Diyos yun. Hindi, opo. Oo. Yung attitude pa lang eh. Oo. Hindi makikita natin. Correct, opo. Kaya ang sabi ni San Mateo, sa kanilang bunga, Ayun. makikilala sila kung sino talaga sila. Aba, maganda yung Pastor, ha? Oo, dahil ito'y resulta nung kanilang natutunan Yes. mula sa banal na kasulatan. Ano po? At ang banal na kasulatan, ang Panginoon nagtuturo sa atin. Kung kaya ibinigay pala yung banal na kasulatan, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay upang matuto tayo at maging ganap, no, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Dapat pala ang resulta, Pastor, sa pagkaalam ng banal na kasulatan, maging mabuting tao. Hindi maging masama. Ang problema ngayon, Pastor, mga Kristiyano din ang katawagan, pero bakit ay lumalala ang krimen? Yes, totoo yan. Kaya ang sabi ng talata,
ay gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Banal ang tawag, Kaya makikita natin sa kanilang kapanahunan Opo. na talagang kung ano yung nabasa, napakinggan, narinig, isinasakabuhay nila, kaya ang kanilang iglesia nagiging banal sa harapan ng Panginoon. Ayun, ang ganda, Pastor, ha? Opo. Ano pang mga punto na pwede natin ipahayag doon, Pastor? Sa ikalawang Korinto, Kabanata 11, bilang 14 at 15, Ano pong ipinahayag doon? ang wika dito mga kapatid, at hindi nakapagtataka. Sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ayun. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanya mga ministro Opo. naman ay nagpapanggap na mga ministro ng katwiran. Yes. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang magawa. Ayun. Ang liwanag, Pastor, ano? Kaya hindi ba tayo nagtataka kung bakit sa halip na ang pagkakasundo ang makita sa mga taong nagbabasa ng Biblia ay nakikita natin, mga kapatid, ay hindi ganon. Correct. Ibig sabihin ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Tama, oo. Hindi sinusunod. Hindi sinusunod. Kaya ibig sabihin, walang liwanag sa kanila. Ayun. Bagamat sila nag-aaral, pero yung liwanag ay wala. Hindi sinusunod. Pastor, hindi sinusunod. Opo, maganda yung binabanggit doon sa Isaias 8:20 na sa kautusan at sa patutuo. Kung hindi sila magsasalita nang ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Yes, Malungkot na katotohanan niyo, Pastor. Walang liwanag, walang umaga. No, pinaalala sa atin no na ang banal na kasulatan pala ay napakahalaga na kapag ka natutunan mo na ituturo, hindi yung ipinalalabag pa. Pastor? Yes, diba? Pastor. Oo. Ang matindi pa dito, Pastor, na binabanggit ng Biblia, Opo. hindi nakapagtaka na ang kanyang ministro, Aba? okay? Yung mga taga-sunod niya? O mga taga ay magpapanggap na mga ministro ng katwiran. Okay? So, paano natin ibigay ang tunay na halimbawa para maunawaan nating lahat na merong mga ministro na nagpapanggap na sila ay ministro ng katotohanan. Opo. Pero, ang sabi dito, mga kapatid, ay wala sa kanilang katotohanan. Wala, oo. Yung diwa, kung ano sinasabi ng Biblia. Yan. Nakakalungkot. Sana hindi maging ganun tayo, Pastor. Yan. Sa ating kalagayan bilang mga ministro ng Panginoon. Amen. Naalala ko tuloy yung si Satanas. Noong tinukso niya ang Panginoong Hesus, Pastor, gumamit din ng mga talata sa Biblia. Opo, at sapagat nasusulat, ililigtas ka ng Panginoon, magpapadala siya ng anghel, nasusulat ko, gumamit din. Pero siya ay si Satanas. Yes. Pastor. Opo. Kaya binabanggit dito, si Satanas pala, nagpapanggap din ng anghel sa liwanag. Gumagamit din. Sa ating panahon, marami din gumagamit ng banal na kasulatan, pero hindi itinuturo yung nilalaman, Pastor. Correct. Opo. Marami sa ating panahon ngayon nangangaral, nagtuturo pero lasinggo. Kaya dapat ang malaking bahagi ng kanilang pag-aral, buong Biblia talaga, ang dapat sabihin, isiwalat sa mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Opo, sapagkat dito pala, Pastor, makita natin na magkaroon ng malaking impact sa tao. Kasi pag hindi mo ituturo, paano malaman ng mga tao? Yes. Kung walang hahayo. Yes. At yung i-stack mo lamang o di kaya kung ituturo man, baligtad o salungat yung ituturo. Kataliwas. Yan, taliwas, Pastor. Dahil ang oras natin ay medyo patapos na. Ano po? Ano ang magandang may dudulot, Pastor, sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan? At least malaman nila, ano ba magandang may dudulot nito sa buhay ng tao para maging response nila sa atin? Para maging sapat yung ating pagkaunawa dito sa ating liham na pinag-aaralan na walang iba kundi ang Biblia, ay sa simula pa lamang ay sinabi na ng Biblia kung ano ang nilalaman nito at kung paano tayo maging banal. Na ang kasulatan ay magdadala sa atin sa tunay na buhay ng kaligtasan ng tao. Kaya wala tayong ibang iniisip sa mundong ito na sa pagdating ng Panginoon, tayo ay sama-samang kukunin ng Panginoon, magmamana ng buhay na walang hanggan, na yun ang kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Yung eternal life. Ayan, eternal life, Pastor. At ipinaalala sa atin, kung gaano kahalaga yung banal na kasulatan na ito'y liham ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yes. Opo, dahil kung hindi tayo mahal ng Panginoon, di
hindi na kailangang ipadala ang Panginoong Hesus. Hindi na kailangang mabuo ang Biblia para malaman natin kung gaano kahalaga ang maligtas tayo. Kaya ipinaalala dito sa atin mga minamahal, na ang banal na kasulatan, kapag atin palang sinunod, kapag ating isinabuhay, magkaroon ng tunay na pagbabago, Pastor. May pagbabago. Kaya anong mga panghuli mong pananalita, Pastor, bago tayo magtapos dahil ang oras natin ay okay, wala na tayong time. Ang gusto ko lang sabihin ng mabilis na kaparanan, yung Psalms 119 verse 105, na ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yes. Sigurado tayo mga kapatid. Yung 109 verse 11, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayun. Kaya ito ang paalala sa atin, sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, na ang Biblia ang siyang pinakamahal. Dapat mahalin natin ang Biblia sapagkat siya ang Biblia na naiba sa lahat ng mga aklat. Sabi nga ng iba, ang ibang aklat ay walang karapatan na husgahan ang Biblia. Manapay ang Biblia ang may karapatan na magsuri kung ano ang kanilang binabanggit. Ayun. Kaya ang Biblia ay napakahalaga. Dapat nating basahin at ito yung pinag-uusapan sa buong mundo. Ang Biblia. At kahit sa husgado, Pastor, nakalaging Biblia na dapat sinuman ang mga magpatotoo ay magsasalita lamang ng pawang katotohanan sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang Bibliang ito ay laganap na, mga kapatid. Pero ako'y naniniwala na ang Biblia ay mawawala muli. At ito hindi na natin mababasa. Kaya habang meron pang panahon, ito yung time, panahon na pag-aralan natin ating Biblia. Meron kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, baka ay nakasiksik, panahon na para ating damputin at ating saliksikin ang Biblia, Pastor. Ayan. Maraming salamat, Pastor Joel. At sa ating mga suking taga-subaybay, dahil ang oras natin nakakabitin sa ating pag-aaral, bagaman marami pa tayong pwedeng tatalakayin. Subalit, nakita natin ang kahalagahan ng banal na kasulatan. Kung kaya kayo may mga Biblia, inyong pahalagaan mga minamahal. Ngayong alam nyo na, sapagkat ang programa tayo, alam mo ba? Ngayong alam nyo na ang Biblia pala'y mahalaga. Saliksikin, suriin, upang lalo ninyong makilala ang Panginoong Hesus at lalong magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Sa ating panghuling panalangin, Pastor, hilingan natin Pastor Joel sa ating closing prayer. Tayo manalangin, dakila at mapagmahal po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong bugtong na anak na isinugo sa mundong ito upang siyang mamagitan sa aming mga kahilingan at sa aming pakiusap upang dalhin sa inyong banal na trono. Yes, Lord. Pagpalain, Panginoon, ang aming pag-aaral, pagpalain po ang lahat na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Bigyan kami ng karunungan buhat sa inyo na ang Biblia ay aming tangkilikin, mahalin, pag-aralan at aming sa kabuhayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Sa ating mga suking taga-subaybay, kami nagpapasalamat na inyong sinubaybayan ang ating programang Alam Mo Ba? Aming dalangin na nakatulong sa inyo na lumago sa pananampalataya, naging pagpapala at kapakinabangan sa inyo. Ngayong alam nyo na, lagi nyong abangan ang ating programang Alam Mo Ba? Sa pangalan po ng ating programang Alam Mo Ba, of course kasama natin ang ating mga teknisyan, kapatid na Ralph, of course ang aking may bahay si Ate Dan, at ang aking kapartner, ang ating minamahal na Ministerial Secretary, walang iba, Pastor Joel Caspe. Pastor, maraming salamat. Ito din, naman Pastor. yung abang lingkod kay Kristo, Pastor Joel Arsandalan, nagsasabi, dapat ang banal na kasulatan pinag-aaralan, nagdadala ng impormasyon, magre-resulta sa transformation. God bless you. Amen.